Kay Acts chapter 5 verse 12, daghang mga milagro ug mga butang nga katingalahan nga gibuhat sa mga apostoles diya sa mga tao. Nagtigom, nagtiguman, nagtigom tiguman ang tanang mga magtutuo dito sa pirandas ni Solomon. Walay taga gawas nga nangakas pagtipon kanila bisan tuod o gitamod sila pag-ayo sa mga tao. Apan misamot kadaghan ang mga tao nga napnuo sa Ginoo ug nadugang sa ilang pundok. So ang Dios magapanalangin sa pulong. Now this text is about the miraculous done by the apostles, ang mga milagro nga nangahimo sa mga apostoles. So gisaysay diri after manisa pagka matay ni Ananias ug ni Sapira nga kuyaw kay nga kamatay dito sa kining garina sa mga tawan si Ginoo. Umatod pa din nga ang mga apostles were performing many miraculous signs and wonders among the people. Daghan gibuhat nga kay bulungang mga butang o mga milagro ang naitabo sa diya nga ang mga apostoles na buhat sa bulaton si Ginoo. Umatod pa, and all the believers were meeting regularly at the temple in the area known as Solomon's Colonnade. So nakita nato no nga ang mga apostoles nagpadayon o buhat sa bulaton. Mainiton nga nagapamuhat sa bulaton after the baptism of the Holy Spirit in Acts chapter 2. So grabe gid ang kainiton sa pagpamuhat sa bulaton sa Ginoo, kainiton pud sa pagaminaw sa pulong sa Ginoo. So mao na ang epekto sa na-empowered by the Holy Spirit. Wala kay kakapoy, wala kay kaluya in terms of pagpangalagad sa Ginoo. So, bisan og naay mga kuyaw nahitabo nga namatay si Ananias o Sapira sa Acts chapter 5 verse 1 to 11. Pero sa verse 12, wala to nakapahunong sa mga bulhaton, nagpadayon ang kainiton sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Gani, there is a verse sa verse 12 nga ang tanang believers, all the believers were meeting regularly at the temple in the area known as Solomon's Colonnade. Nagpadayon kuno sila nagpadayon sila nagtigom regularly. So kinsa man na nagpadayon tigom regularly, those who are hunger and thirst nga mga believers. Ang mga taong hunger and thirst, gutom o uhaw sa pulong sa Ginoo, gutom uhaw sa presensya sa Ginoo, is dili ginamuundang og pakita og interest di sa kay mayaan sa mo na gusto ni Lord og sa kuan pa, grabe ang appetite nila sa ang ilang spiritual appetite, grabe ang ilang spiritual appetite. So they continually meet each other matud pa dito sa templo, at a temple in the area known as Solomon's Colonnade. But no one else dared to join them. Wala ko na nangahas nga mo join nila, even though all the people had high regard for them. So ilado naman sila ang mga apostoles, wala ko na mga nangahas nga mo, nagagawas nga mo kuan sa ilaha, bisan na ilado na sila. Pero unsa na itabo, verse 14, yet more people believed and were brought to the Lord, crowds of both men and women. So tungod sa gibang buhat sa mga apostoles nga nagmainiton sila wali, naginiton sila ampo, matud pa preaching, healing and deliverance ang ilang gitrabaho, matud pa daghan mga taong nanuo sa Ginoo, crowds of both men and women. Sagol na mga tao kuan ginag-abot ang mga tao, nagsigabot ang mga tao. Nga naman, tungod kay gusto sad sila nga masayod o gusto po sila maulian. Muna nga, wala lagi, kung atong tanaw no, wala dyan maluwas kung wala lagi mamuhat. Dili malipay, ang dako ba ang commands ni Lord baya sa ato is manglakaw, kay ron daghan tagma,
masangyawan. Oh. Mo kina ang main purpose nga gitawag ni Lord ang mga apostoles, ang mga alagad, to go. Ngano man, kung dili manglakaw, dili mapadangat ang mga pulong sa Ginoo, ang good news dili mapahibalo, dili masangyaw. Yung mga tao di makabalo. Oh. Kanya, asa man nag-perform og mga miracles kasaga outside man sa templo. Wala man sa sulod sa templo. Kasagan outside the temple ang mga miracles. Kanya naman, ganun naitabo man na. Because usay mga tao, dili lang mutuog pulong. They wanted to see miracles. Na mga tao nga mutuog because of words. But ang mga taong uban, dili sa mutuog kung walay mga milagro. Pero naapoy uban nga bisag milagruhan na gyapon mutuog. Pero sa pasabot anak ni Lord, bahalag di mutuog sila dili basta nasangyaw karon dili sila mahimong mag-excuse during the time of judgment. So nga na si Lord ang concern niya nga ang tanang tao kadungo sa pulong sa Ginoo para makasabot o makadesisyon o muduo sa Ginoo. Kung muduo ta sa Ginoo, it means nga gusto tag langit. Gusto ta madaogon, gusto ta malipayon, gusto ta nga mo biya na sa yawa. Kay pila man katuig tan nga nagwa sa atat sa kaaway. Nahimo na itong ama-ama ang yawa. Kung gusto ni Lord nga sa iyata mo duol para siya na po datong himo nga amahan og Dios ug atong tanan sa atong kinabuhi. Now, that is in verse 14. Pati dagana nagkanam og kadaghan pati daghan mga tao nga naduol were brought to the Lord. Nakaduol sa Ginoo tungod sa mga gipangbuhat sa apostoles, crowds of both men and women. As the result of the apostles sa mga apostoles, pagpanabaw, pagpamuhat nila, sick people were brought out into the streets on beds and mats so that Peter's shadow might fall across some of them as he went. Kasi naitabo. Daghan kuno ang mga masakiton nga gipangdala didto na sa mga kadalanan. Ang uban gipang naana ipang ay higdaanan dito na ipangdala dito ang uban og sa ato pa nag wheelchair naanas ilang mga higdaanan gipangdala dito aron lang kuno malabyan kuno sa anino ni Pedro tungod kay grabe ang power ang empower mo ang saad sig Ginoo is katapusang adlaw ibubo niya ang Espiritu Santo aron muhatag og gahom sa pagwali ug gahom sa pagkingilin sa yawa gahom nga dili ka magtinalawan sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Empowered. Madaogon ta kaliwala sa battles in life. Kung matod pa ni mga masakiton perting daghan lagi pangdala dito sa kalsada asa lapita sila ang uban ana silang higdaanan kung matod pa aron lang malabyan kay tungod sa kadaghan malabyan lang sa anino ni Pablo o ni Pedro. And in verse 16, crowds came from villages around Jerusalem. Ang mga katawan ni abot kuno nagsiabot gikan sa mga balangay na matud pag palibot sa Jerusalem, bringing their sick and those possessed by evil spirits, and they were all healed. Nabaniog na kay ano nagpadayon ang bulaton. Wala nganong gipainit sa to ang pagkunsa sa Espiritu Santo is ang hitsura nagkalayo nga dila nga nagkalayo unsay pasabot ana nga musultig yun sa gahom sa Ginoo nga ang pulong nga bugwas atong bakba sa alagad sa Ginoo nga namuhat sa bulaton sa Ginoo na ay gahom sa kalayo nga diin maghatag og kagawasan kadaugan sa mga katawan ug mo'y gikadlo ka siyawa. The power of fire is grabe gid siya. Ang kaaway mo kalagyo. Kung matod pa ni nga perting daghana ang mga nag-abot nga mga tao sa balangay matud pa nga palibot sa Jerusalem gipangdala ang ilang mga masakiton nga mga tao bisan pa man tong nga
possessed by evil spirit or sudlan og daotang espiritu, and they were all healed. Nangaulian sila. Grabe ang buhaton sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, karong September 30 na ay setting the captives free sa conference sa Baungon. Kanina tong pastor, 16 man tong original na mga schedule. So karon ng 30 po, and I don't know what God will do there dito sa Baungon, sa gym. Okay. So, yung dini nga as we work for the glory of the Lord, nga ang motibo is motrabaho lang gid according to the leading of the Spirit of the Lord, na agi mga milagro, na adyoy mga maluwas, na agi madasig, na adyoy mga ulian. That is why sa to go, manglakaw jud. Na adyoy tay buhaton kay nganuman sa atong paglakaw ang Ginoo mag-uban. Sa I am with you till the end of the world. As we go, God already give us the assurance ubanan tamo ko manglakaw. Muna nga na ay mga ingana nga sitwasyon nga na gipadala tas Ginoo, gina gamit tas Ginoo sa to, gipadala niya mga alagad sa Ginoo to the place he planned to visit. Sa mga dapit nga gusto sa Ginoo bisitaan, padalaan niya mga alagad. Kaya nga naman, naa siya'y buhaton. Magdaag sa kahayag dito, ang kahayag niya, ang gahom niya, ang pulong niya, nga kahayag, ang presensya nga, nagrepresent ang kahayag, udan aron ang kangit-ngit mo kalaki, ug ang ilang kinabuhi, adunay meaning, adunay kalainan, adunay kabaguhan. Nga na. So, grabe ang buhat sa Ginoo. After nga kita mamuhat gid sa bluhatos Ginoo, ma-empowered sa Holy Spirit, na adyoy mga milagro. Kita kaan. But those who are obedient, those who are spending time with the Lord, I do not know if nakakuan mo, pero pipila sa inyo kang Mickey Mangan, katong iyang kanta nga I miss my time with you. Kana nga lyrics sa kanta or kana nga song is dili siya ang nag-miss sa time with the Lord. Ang Ginoo mismo nag-miss sa time niya sa tao. Dili kay ang tao nag-miss sa time sa Ginoo. But kana nga kanta, usab to nimo, si Lord nag-miss atong time siya. I miss my time with you, but you're too busy. Busy kuno kaayo. Gusto ni Lord nga naatay special time with Him because we are into a relationship, not into a religion. Gusto niyo mag-spend siya time na to. Mabitong sa katong kwanta overnight nganong gitagaan tag usog bisag buntag alive pa. Because God is giving us the strength. Because as long as God is with us, God is with us. Because He's the God of strength, He will give us the supernatural strength. Nganong wala sige pangkapoy nga, grabe man ang trabaho. Because mamuhat ta sa bluton si Ginoo, ang Ginoo magmilagro. God will do miracles. Because He is a miraculous God. Wala nga, kabalo siya, ug unsay atong passion, naabot po tayo compassion. Wala gini sila muhat because naay monthly nga dawat. They love to work because they are empowered by the Spirit of the Lord. And they understand ilang asabtan nga mao na ang purpose nga itagaan sila gawm si Ginoo. Gi-anoint sila Lord, gi-empower sila ni Lord. Ang atong motibo nga mumuhat sa Lord, so obey sa command sa to go and make disciples. Ingana. So grabe ang tanan nga nagipagdala dito na nga milagruhan sila, na nga ulian sila. Pero kung unsa ang mga milagro na itabo, mao po ni verse 17. The high priest and his officials who were Sadducees were filled with jealousy. Grabe buhat. So dili gini malilong na ay mga religious leaders nga
Dugan na nga known nga religious leaders sila, the Pharisees, the Sadducees, kini karong kontrabida nila, mga Sadduceo na po. Dugan na nga religious leaders. Ang mga apostles are just new. New. Wala gani sila nailhi og ang uban siguro ani. But nailan nga naghimo sila milagro. So sa naitabo, tungod sa mga milagro nga na hitabo, ang mga tao, ug sa ilo pa, ang ilang mga membro, paana? Ug sa ko namalhin na, ug sa og politiko ba, namalhin na partido. So nasuko ang mga high priest ug iyang mga opisyalis nga mga Sadduceo, sila mga Sadduceo lain nga sekta. Ang Pariseo lahi pa pud ng sekta. O lahi pud silang doctrine. Ang Sadduceo lahi sekta, ang ilang doctrine di sa mutong na pagabanhaw. So filled with jealousy. Anong filled with jealousy? Imagine sila palagi naghimo milagro sa isang buok. Ang mga apostoles nga bag-o pa. Pero tidak ka ng mga milagro na hitabo. Nangaulian ang ipadalang masakit nun dito. And they arrested the apostles and put them in the public jail. Na kung ato tan-awon, kung di ginato ni deeper, is wala sila kontrabida dyan. Oh. Pero kung atong tanawon, ang yawa ni sulod sa ilaha. The enemy entered into their life, in their minds. Muna nasuko, nag-jealous sila. O tungod sa ilang kasuko, o jealousy, pag sina, gipadakop ang mga apostolis. Kung tinuod pa sila nga ila sa Ginoo, dili ta sila mangigi, dili ta sila sina o magselos. Kaya dili man sila, gatudlo sa pulong sa Ginoo ha. Pero lain sila, kinaiya sila motibo. Nagya po na karon. Murag Pariseo sa Sadduceo. Lain ang buot kung na mga kitaan ng mga milagro, murag kompetensya. Pero ang empowered sa Holy Spirit, walay kompetensya. You are for completion of the work that Jesus started. You are not thinking of any competition. You are doing it for completion what Jesus started. But for the people whose hearts and minds are not good, murag kompetensya ka. So they arrested the apostles and put them into public jail. Gipadakop nila ang mga apostolis. Kaya nasuko. And Satan is behind that. Kaya na-troubled na kuan na ang teritoryo sa kaaway. Nakuan na. Ang sana nagubot na nakuan na kuan na sila. Nagkaguliang na sila. Sa una peaceful sila nga na ay mga alagad sa Ginoong wala. Nakuha nilang but here comes the empowered apostles of God. They let the enemy troubled and bothered. Ang ilang ipangpuyan nga tao nga dito sa nag-inflict og balatian. Pila ka years na nag-inflict og balatian sa mga tao. Peaceful sila nang muyo dito. Peaceful na muyo ang demons pero troubled ang tao nga napuy-an nila. Here comes, nabali ang sitwasyon. Sila na po'y na-troubled o peaceful ang mga taong naulian. Amen. So muna nga, nasuko ang demons, gigamit tayo, nagsuko si Satan, gigamit tayo niya ang mga high priest, o officials niya, o mga Sadduceo, gipadakop sila, o gipang butang dito sa public jail. But the angel of the Lord came at night, opened the gates of the jail and brought them out. Then he told them, go to the temple and give the people this message of life. Napreso naman to sila. Pero ang anghel kunos Ginoo, ni adto pagkagabi. Gibisitaan sila pagkagabi, came at night sila pagka-preach ang mga apostles. And then giabrihan sa anghel sa Dios, open the gates of the jail. Giabrihan ang gangaan sa jail and brought them out. Gipagawas sila sa angel. Why?
Nga naman, gitabangan sila sa Ginoo because they don't deserve to be in jail. Gusto sa yawa nga mapriso sila kay aron gawas nun ang yawa o ang demons. Dora na gi papriso sila kay aron dili na sa gawas nun nga magwali o gawas nun ang demon spirit nga magpuyog asa dapita sa magpuyog sa tao. But the angel of the Lord made a way. Gipadala sa Ginoo, giaberyan ang gate sa jail o gipagawa sila. Then he told them, ingon na ng anghel, go to the temple, adto sa templo, and give the people this message of life. Ipadayon ko no ang mensahe sa kinabuhi. Na ay, kinabuhi walay katapusan, na ay kinabuhi nga, na ay healed life, na ay blessed life, victorious life. Makabatunta og healed life, victorious life, prosperous life, matud pa, kung makagawas ang demon spirit nga ga, kupot o nikupot sa tao. Once ka na, kuan yun ang dagan sa tong kinabuhi. Dili gid siya peaceful, dili joyful, bothered siya. That is why nga sa puno sa Ginoo, nga atong isurrender ang tanan. Kinahanglan nga atong renounce ang tanan nga spirit nga naa sa atoa para wala nay mag-bother sa atoa. Ug ang atong growth sa atong pagpangalagad is normal atong growth or fast ang atong growth. Na may normal nga growth na po'y paspas nga growth. Paspas. So, nag-ingon ka ng angel adto sa templo, padayon niya pagtulo. Ug ingna mga tao sa mensahe sa kinabuhi. So at daybreak, the apostles entered the temple as they were told and immediately began teaching. Abi man to gipagawa sila sa anghel. Pagkaadlaw na pud ang mga apostoles ni adto sa templo. Adto sa templo nagwali. Ug matod pa na padayon sila pagwali. Unsa man itabo? Kung dili sila empowered sa Holy Spirit, dili matagam na gid sila ba? O gana gusto ni Lord ma-empowered ta sa Holy Spirit, mabubuan ta sa Holy Spirit or mapuno ta sa Espiritu Santo. Na nga niya, pagdawat na to sa Ginoo naa naman ang Espiritu Santo. Pero lahi nang napuno ka sa Espiritu Santo. Kaya kung napuno ka sa Espiritu Santo, lahi jud na. Lahi jud na. Lahi bi nang feeling anang wala ka napuno kaysa napuno ka. Or pag ingani ba, lahi ba nang nakakaon ka pero ka nabusog. Lahi ba nang nakakaon ka nga busog ka nga lugos sa kaginawa. So, wala sila na alaw, wala sila na trauma, wala sila na ubi. Nagpadayon gyapon sila og wali. Munang gusto ni Lord nga ma-empowered ta para dili ta matagam. Magpadayon ta sa pagpangalagad. Nga naman, man kinay gusto ni Lord, padayon ta, bisag unsay mahitabo, padayon ta. Kay as we go, continually go forward, step forward, it means we are after heaven. Gusto kita langit. Kaya kung muundang ta, it means, kaya journey ba, langit ba yan? Kita, step by step, gina siya, forward, gina siya. Forward, gina siya, dili kay backward. Ang langit is placement siya. As we go along the way without doubting, without discouragement, matud pa. It means, we mean nga, ang langit jud importante sa tuwa. We are for heaven, not for hell. So when the high priest and his officials arrived, they convened the high council, the full assembly of the elders of Israel. Pag-abot ko no sa pangurong pari o mga opisyal, ila ko nung istorya ang high council, ang taga-konsiyo, the full assembly of the elders of Israel. Tigom na sila kay magsisyon sila o sa buhaton sa apostolis. Kung isa kapalo, nga ang ilang mga gisgutan, nagsige nagwali. Sila gamitin pa sila ilaha. Ang ilang mitingan, nagwali na. Nagwali na. So they
Then they sent for the apostles to be brought from the jail for trial. Manilag meeting, isa nga. Sige, dalaan na itong mga piniriso, itong mga apostolis, kaya ato ning husayon. Ato ning nga, ato na i-trial, ato na nga hiringon. But when the temple guards went to the jail, ato na ang temple guards, mga gwardiya sa templo, ato na sa presuhan. The men were gone. Wa na ang mga gabi na gunawa. So they returned to the council and reported pag atos mga gwardiya sa templo, nga wa naman dito, gireport nila nga wa na may tao dito. The jail was securely locked o tanawa. Ang prisuhan kuno, pertidyo kunong siraduha, and the guards standing outside. But when we opened the gates, no one was there. Perting bantay-bantay pa sa guard dito. Wala na dahil lang gibantayan kan iba. Lusot nas anghel. So nga na, God will make or move in mysterious ways. Namot, ginaginoog, misteryoso nga pamaagi. Ang mga nagwardya sa ilang igwardyahan, wala na gidaitin sulod. Ang temple guards, boy, nakabantay nga, wala na dito. So, nawala na. Nga naman, kay ang Diyos na muhat. Wala gina, kung gusto ta nga may motang ligon ang atong decision of action, may magpa-empower kita sa Ginoo. Edi ang empowered sa Ginoo di gid matagam. Di gid matagam. Padayon siya na. Unang, kung tanan Christian empowered sa Holy Spirit, ang demon spirit maglingo-lingo yun. Di nako di ba? Kung ta batulig-on ba? Isa unsaon og tira-tira. Di gyud maka tira, mo bounce lang. Hello. So, wala na dito kuno. Pero ang temple, ang mga guard, when the guards standing outside, but when we opened the gates, no one was there. Wala na inabilin. When the captain of the temple guard and the leading priest heard this, ang kapitan kuno sa temple, o ang guardia, pati ang leading priest, heard this, they were perplexed, wondering where it would all end. Isa na, unsa na dangatan aniron. Sa dangatan aniron. So sa may tabo, pagpagawas sa Injil sa mga apostoles, posible gipatulog niya ang mga gwardiya sama kang Pedro gapon. Patulog ang gwardiya. So, muna nga importante jud no nga before ta matulog, ampo jud ta. Kaya ang kaaway, marugi kay ang kaaway. Then someone arrived with starting news anto na inabot kuno. Ug da balita. The men you put in jail are standing in the temple teaching the people. Na din abot nga tao nga nabalita. Oy, ang inyong gipapriso. Tuan na sa templo padudlo na dito. So, atong makita no grabe gid ang gahom sa kalayo sa Espiritu Santo kung kuan nas ato ang kinabuhi. Di kita matagam, di kita mahadlok. Muna nga kasagara sa empowered by the Holy Spirit, bisag kamatayon pwedeng ato bangon. Sa diya nga si Philip namatay, wala gid siya nagmahay-mahay nga Lord. Ngano mangingan ako kinabuhi. Wala siya nagmahay-mahay. Kung empowered ta sa Spirit ni Lord, bisag kamatayon andam ta mo dawa. Dili ta mag after sa tong kinabuhi. Okay. Si Stephen. Okay, si Stephen. Okay. The captain went with his temple guards. And arrested the apostles. Kaduhana. So pagkabalo nila nga ang ilang gipriso, para sa templo nagtudlo na po, nagwali na po dito. The captain o kani, ang kapitan kuno, uban sa iyang temple guards, mga gwardiya, arrested the apostles. So second arrest na. But without violence. Dili na violente pag aresto nila.
For they were afraid that people would stone them. Kaya hadlok po sila basing kuno, patuon sila sa mga tao. Then they brought the apostles before the high council where the high priest confronted them. Ilan na pong gidala ang mga apostoles dito sa taas ng konsiho, sa labaw nga dako dito sa konsiho. Nga tuwa dito po ang pangulong pari aron nga atubangon sila. Ingon din sila, didn't we tell you never again to teach in this man's name? Ingon sila, ingon ang mga pari, pangulong pari. Di ba nag-ingon namin ninyo na di nalagay mo magwali ang ngalan ni Jesus? Nganong ang ngalan ni Jesus ano man, mo gigamit pag cast out. Ang mga pangulong pari, giingnan sa mga apostoles, di ba nag-ingon naman ninyo nga di na mo magwali ang ngalana? Iga ka-allergy, gikaayo ang demon spirit o ang devil ang ngalana. Because that name is the name above all names. Kada cast out ka na ang ngalan mo ay gigamit, and the demons tremble and the demons flee. Hindi na naman dato'y schedule about. Kagapon na itong schedule itong na demon possessed mo. Na-cancel kay na ay one. So, mapaabot ni sa schedule na pasunod. So, gipay mong nuan na sila. Warningan na nga dili na sila ipawali ang ngalan ni Jesus. Instead, you have filled all Jerusalem with your teaching about Him, and you want to make us responsible for His death. Ingon ang mga Pangulo Pare, wala na magipawali ana, pero inyo na nung gipuno ang tanang ang Tibok Jerusalem sa inyong teaching, sa inyong mga gipangtudlo about Him. Wag din lagi mention si Jesus about Him. Di ba lagi mention ang ngalan ni Jesus? Kadumdum ko sa demon possessed sa una sa deliverance. Di siya mention ang ngalan ni Jesus. Hilom lagi siya. Because that demon spirit entered into sa iyang instrumento, the high priest or grupo man sa Sadduceo. Wala gigiman siya ngalan ni Jesus. Because that name is powerful. Wala gigiman siya. Sa dili ko'y pawali, gipunot na ninyo, tudluan ninyo tanan katawan sa Jerusalem, ang inyong teaching may tungod kaniya, umatod pa, kami pagipapasanginlan, and you want to make us responsible for His death, kami nagipasanginlan sa ikamatay. Sino ba ito? Sila bagahinungdan nga po namatay si Jesus. Kung mo deny kit sila. Di sila mo dawat because Satanas is dili takto karong. Denial kit siya. Dili siya mo dawat sa iyang sayo. Ang dili mo dawat ito sa iyang sayo, it's not led by the Spirit of the Lord. There is no humility. Kadumtung ko ni David sa nag-rebuke ni Prophet Nathan nga nakasapot na gid siya nga siya gito pa nga ikaw kana mahal nga rin. Diretso siya repent. Wala siya ni justify sa ikaw galingon. But Peter and the apostles replied, kay momento gisulti sa mga high priest nga mga Sadduceo man ni ang ilang kontra na pud-ani. Ingon si Pedro mga apostoles, we must obey on a cross. Siya ang Dios sa among katigulangan, nagbanahon ni Jesus gikan sa mga patay. Human ninyo siya gipatay o giabitay sa cross. Then God put Him in the place of honor at His right hand as Prince and Savior. Ug gibutang siya sa Dios sa dapit nga dungganon sa iyang tuong kamot, atod pa ingon nga prinsipyo ug mangluluwas. He did this so the people of Israel would repent of their sins and be forgiven. Ibuhat kani sa Dios aron ang katawan sa Israel magkinulso sa ilang mga sala ug mapasaylo. We are witnesses of these things, and so the Holy Spirit who is given by God to those who obey Him. Sa kami ang saksi ani mga butanga o matud pa ug ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios ni adtong mo tuman kaniya. When they heard this, the high council was furious and decided to kill them. Paghuman og wali na Pedro mga apostoles about atong gisulti niya unsay pagsaysay sa hitabo gikan kani adtong to pagpatay ni Jesus, pagkabanaw ni Jesus.
human lagwali. Pero ginong sukua sa mga sa High Council, sa Pangulo nga, konsiho og sa mga parisiyo. But, matod pa, o gusto nilang patyon sila. But one member of Pharisee named Gamaliel, apan usa ko ka membro nga parisiyo, ngala Gamaliel, who was an expert in religious law and respected by all the people. Si Gamaliel po gigamit sa Ginoo nga mulaban sa mga apostoles. O ni barog kuno o ni atubang og diingon sa mga katawhan dito sa bundok. Then he said to his colleagues, ingon siya sa mga kauban, kay mga parisiyo man siya. Men of Israel, katawan says, take care what you are planning to do with this man. Sa pagbantay mo sa inyong plano aning mga tawhana. Some time ago, there was that fellow, Judas, who pretended to be someone great. Pipila ka, panahon nga nilabay na. Nga na usa ka tawo nga si Tudios nga pakaron ingon nga murag kinsa. About 300 or 400 others join him. Upat ka gatos ang niguban kaniya. But he was killed. Og siya napatay. And all his followers went their various ways. Og ang ilang mga kauban nag-uban matud pa sa ilang pag-agi. The whole movement came to nothing. Og walay nahitabo ang ilang grupo. After him, at the time of the census, human kuno atong pag-census, there was Judas of Galilee. Naanapod si Judas of Galilee. He got people to follow him. Naapoy mga tawa na sundot kaniya. But he was killed too. Napatay po sila kuno. And all his followers were scattered og nagatalboalag tibulaag ang mga followers ni Judas of Galilee. So my advice is, leave this man alone. Ingon si Gamaliel, ayaw na lag hilabtining mga tawanan. At mga apostles ang gipanalipdan. Let them go. Ipalakaw na, ibuhiin na. If they are planning on going these things merely on their own, it will soon be overthrown. Kung kini lang gibot ila-ila na nili, mahanaw ra ni. But if it is from God, apan kung iya kinis Ginoo, you will not be able to overthrow them. You may even find yourselves fighting against God. Mas kamala. Apan kung kining ilang gipabuhat gikan Ginoo, dili mo makahingilan kanila o dili kamuhay noon ang nakig-away sa Ginoo. So unsay pasabot ani? Ang mga tao nga namuhat sa bulatos Ginoo, unya kadto mga tao nga nisuko, nakig-away sila sa Ginoo. Dili lang ang katawan sa Ginoo ang giaway, ang Ginoo mismo ang nagi-away, ilang kontra. So the others accepted his advice. Ang uban kuno ni dawat sa tambag ni Gamaliel. They called in the apostles and had them flogged. Tanawa. Human usulti ni Gamaliel. Ang uban ni tuos advice ni Gamaliel. Ang uban kuno and they called in the apostles ug ilang gipasulod ang mga apostoles ug gipangkulata ang mga apostoles. Then they ordered them never again to speak in the name of Jesus and they let them go. Gipasidan ana pod nga dili nila gipawalihon sa ngalan ni Jesus aron si nya ana pa din sila lakaw gipabuhian. So gusto gid sa yawa nga dili gid sila labdan. Dili sila matigaw sila kung mamuhat na ang mga alagad si Ginoo nga empowered by the Spirit of the Lord. Matigaw sila. Muna masuko sila. Pagkasuko na sila gamiton. The apostles left the high council rejoicing that God had counted them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus. Si Gamaliel ang gigamit si Ginoo nga mo depensa nila. O gibuhian sila kaingon si Gamaliel kung iyan na sila sa Ginoo, kamoy kontras Ginoo, nakig-away mo sa Ginoo. So gibuhian sila o matud pa ang mga apostoles nang miya sa konsiho, rejoicing that God counted them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus. Perting lipayan nila, wala sila ingon nga nagmakay-makay nga, maundang na lang tao, kay murag kaduha naman ta na preso. Kipangkulatan naman ta.
Nga naman, so po ang demon spirit, ikulata bininyo, sige, kulatahon, mungulata po ninyo. So, ang mga tao, gigamit sa demonyo para kulatahon sila, pero wala sila nakaunang kulata ang mga alagad si Ginoo sa demonyo. Pero wala gid sa natagaw. Ingon sila, nagkalipay, rejoicing. Pag uli nila, nangalipay sila. Ingon sa nga, count nila to nga, ako sila sa pag-antos sa ngalan ni Jesus. So mo nang babawaan na to, unsa nga level ang atong kadasig. Ang Ginoo ba nahimuot sa atong decision? Asa ta ni panib? Sa tao ba nga? Naka ng Ginoo? Sa tao ba nga? Nakailala Ginoo? Daghang tao nakailala Ginoo. Gusto ni Lord nga naagyo ng Ginoo sa itong kinabuhi. Kung ang Espiritu Santo, puno ta sa Espiritu Santo. Nagkalipay sila. Nananguli, counted them worthy to suffer the disgrace for the name of the Lord. And every day in the temple from house to house, they continued to teach and preach the message, Jesus is the Messiah. Wala kasi ni undang. Adlaw, nagpadayon sila pamuot sa bloton sa Ginoo. Wala nila giundangi ang ilang buluhaton. Nga naman, muna'y pagpamatuod nga ang Espiritu Santo na adjud nila. Wala sige kapoy sa nga, wala sige nga, pahulay sa ta, kay sakit kay kulata. Pahulay sa ta, kay sakit kay bula sa kulata. Ibang kulata ba sila? Wala sila ni pahulay. Unang gusto ni Lord, gaingana ang mga katawhan niya. Dili mo undang, bisag, adlo kog sundang, bisag dili ka rin, basta-basta mapangpa. Unang gusto ni Lord nga, may nampuong ta, kung may nampuong ta, we are gaining strength, we are gaining power from the Lord. Kung di na kanitaga nag-ampo, it means, ang kaaway nakasulot. Ang kaaway manipulate sa atong kaugalingon. Remember, as our prayer is lesson and lesson, kung magagamay-gamay itong prayer, is murag layo tas Ginoo. But the more ang atong prayer na build up, na stronger, duol tas Ginoo. And then atong paglaong pagsalig is very strong. So God is telling us to keep on praying because bisan si Jesus nag-ampugit siya because ingana ka-powerful ang prayer. Ingana ang needs sa prayer. It bring us closer to the Lord. Not only closer to the Lord, it gives us revelations, instructions, and empowerment. So wala sila nag-undang. Every day nagpadayon sila house to house, and then to continue to teach and preach this message, Jesus is the Messiah. Wala nag-undang ang pagpamuot sa plato. They were not guaranteed to receive monthly week. They are inspired by the power of the Holy Spirit. Inspired. Unang gusto ni Lord ang ato inspiration gikan sa Ginoo na dili sa tao, dili sa kwarta, dili sa bisan unsa nga promises. Because gusto ni Lord nga makita kaniya nga namota sa iyang command. Hallelujah. Let us pray for His word. Father God, thank you so much in grace and mercy. Thank you so much for the life of the apostles headed by Peter, O Lord God. Grabe ka, empowered, grabe ka, init ang iyong pagpangalagad kanimo, God. Salamat, Lord, na ikaw mag-bless ka na mo painito, nakasingkasig espiritu, ug kalag mo dahil mo simba mo, alagad kanimo, O Lord God, and whatever things that you wanted us to do, and where in the places where you wanted us to go, O Lord God, that you will be honored, you will be glorified, that the strength that we are needing, O God, will be poured out upon us, O Lord God, the anointing, O Lord Jesus, that we need, O Lord God, to do your work, O Lord God, that you started, will manifest among us and within us, O Lord God, and this will bring forth, O Lord God, healing and deliverance to your people who needs, O Lord God, the power, O God, of the Spirit, O Lord God, to let the spirit of the enemy will flee, will depart, will exit, O Lord God, hallelujah, leaving their victims, O God, with freedom,
freedom, O Lord God, joy and victory. Hallelujah, hallelujah, having healing and deliverance from the powers of the enemy, O Lord. Thank you so much. Continue to bless your people with the spirit of understanding, courage, O God, and boldness, O Lord God. Hallelujah, to speak the truth, O Lord God, and to call you Jesus as the Lord and Savior, the healer, the deliverer, O God, of the lives of the people, O Lord. Hallelujah, and snared by the enemy, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. That's the prayer items. Hallelujah.